lost in sound, sound into the light now. I lost in sound, sound into the light now. I lost in sound, sound into the light now. So guys, ako pala ay isang dating OFW sa bansang Saudi Arabia. So 6 years po ako nagtrabaho dun at kakauwi ko ng 2019. So sa 6 years ko po, nandun na po yung nakapundar ka. Pero dahil po sa pandemya ay andito ako ngayon, balik sa dati, so back to zero. So yung mga naibang naipundar ko ay dandahang naibenta. So mahirap kasi pag ikaw lang yung inaasahan sa pamilya nyo, ikaw yung breadwinner. So ito na guys, wala na akong paligoy-ligoy. Gusto kong makatulong sa kapwa kong Pinoy na gusto kong mag-apply sa Croatia. So andito po ako ngayon sa Cagayan de Oro. So nagtatrabaho ako as officer in charge ng isang logistic express. At nung May, napagdesisyonan kong mag-apply pabalik ng abroad. So ang ginawa ko po ay nagtingin-tingin ako sa post ng Piso official page sa Facebook. So Piso Office po dito. At doon ko nakita po yung mga job hiring natin sa overseas. Particular na po sa lugar ng Croatia. So ang ginawa ko po, tinignan ko muna yung eligibility ng agency. Okay lang, ng land-based agency at na-verify ko naman sa POAA. Ngayon po, dito po, ito, na may kasi ako, ang ginawa ko, may record kasi ako ng step-by-step process kung paano ako nag-apply doon. Ito, nung May 5, 2022, so nag-send ako ng resume sa agency. So dati guys, ang in-applyan ko ay skilled worker kasi may background ako sa electrician, sa welding, pero unfortunately is hindi ako natanggap dahil daw hindi ako pumasa sa experience ko. At dahil po yung experience ko is more on contractual lang dito sa Pilipinas at walang gaanong sertifikasyon kasi yung kasi namin is project based. So nung May 6 naman, okay, doon na nung nag-reply yung agency sa akin. So tinulungan ako ng agency dahil sa hindi ako pumasa sa sa pag-apply ng skilled worker. Tempo na tempo is nag-hiring yung company ng Croatia ng isang staff nila para sa kanilang kumpanya. Okay? At doon nag-reply yung agency sa akin na kailangan ko baguhin yung CV ko. Okay? So tatanggalin ko yung mga hindi relevant sa mga experience ko. At doon iniwan ko yung mga pinakamataas na experience ko tulad ng trabaho ko dati, isa akong recruitment specialist sa isang mega manpower sa bansang Saudi Arabia, okay, sa Riyadh. At okay, pagkatapos ng May 6, nung May 7, so tatlong araw na, nung May 7 po, in-interview ako nung company ko, Pinoy 385, okay, ng alas 5:46 ng hapon. At pagkatapos ng interview ko noon, interview ako ni Miss Joy, nung May 9, so after ng isang araw, doon ako in-interview ng pangalawang beses at doon na rin yung naging final interview ko sa may-ari ng kumpanya. At marami kaming in-interview noon. Hindi lang ako, meron taga Luzon, taga Visayas, taga Mindanao. So dalawa kami pumasa dito sa Mindanao at unfortunately yung isa sa Iligan is medyo konti pa yung experience niya sa recruitment process. So asawan man ng Diyos at napili ako by 9:52. Kinonfirm nila na pumasa na ako sa interview. At nung 10:23 PM, doon ko na receive yung job offer ko. So dahan-dahanin natin to guys. Hindi ko muna i-explain kung ano yung mga job offer ko. Basta naka-indicate doon na free yung accommodation ko, okay, may allowance ako, may basic salary, tapos 1 year yung contract, okay. So move on tayo sa nung pagkatapos ng nangyari na yun. So nung May 10, nag-process ako ng NBI ko. So kailangan talaga doon, lalo na pag nandito ka sa Pilipinas, kailangan mo ng NBI worth 200 pesos, okay, with apostille, okay. So sa DFA, Department of Foreign Affairs, kung mababayaran mo lang yan pag magpapa-apostille ka is 100. So pagkatapos kong na-process yun, so doon ako binigyan ng requirements ng agency. Yung agency ko pala dito sa Pilipinas ay EuroAsia Agency at isang legit na agency. So maganda yung record nila sa POAA. At doon sinubmit ko yung mga available documents ko. Okay? So nung May 11, doon ako nag-proceed ng aking medical. So yung nagastos ko sa medical ko ay 2,740. Kasali na doon yung x-ray, dental, blood, physical exam, visual, psychology, urine, stool at height, weight, and BP. So medyo marami siya. So kailangan maaga talaga doon para matapos ka. Doon ako nag-medical sa sa city, sa Medicines Medical. At nung May 12 naman, walang bukas ng agency. So nung May 16, okay, pagkatapos ng parang 3 araw ata, 3 or 4 days, doon ako kumuha ng result. So after ng process mo ng NBI, pag-process ko ng NBI at pag-medical ko, so naghintay pa ako mga ilang araw bago makuha yung result. So yun na, nakuha ko yung result ko ng May 16. So
ayun, sinabit ko sa agency, yung DFA apostille ko, medical certificate, okay? At ano pa ba? Binigyan ako ng requirements ng agency, kasali doon yung affidavit. So kailangan pupunta ka ng public attorney's office para sa notaryo, okay? So pagkatapos ko ng notaryo noon, nag-process kagad ako ng international certificate for vaccine, okay? So nabayad ako through GCash at guys, mabilis lang siya, okay? Pag-process ng ICB. So kinakailangan talaga yun, especially na ngayon nasa pandemya tayo, kailangan mag-perform ng ibang bansa kung ano ba tayo, vaccinated, fully vaccinated, at may booster shot ba tayo for the safety of their country. At hindi lang yun, okay? So medyo kulang pa yung yung mga requirements na nasubmit ko. So specifically yung sa medical ko. So bumalik ako nung May 17, na-follow up ako sa detailed na na result, okay? So ito guys, dinamit ko pabalik sa agency ko, nag-provide ng health declaration, okay? So pasali na din yung affidavit. So nagpanotaryo ulit ako at ano pa ba? So wala akong binayaran So free yun. So after nung guys, kompleto na yung requirements ko. Simula nung May 5, so natapos ko nung May 17. So ayun, nagantay-antay na lang ako sa kasi pinoprocess nila yung work permit ko. At ang sabi nila ay by June 15, possible na dumating yung work permit ko. Kaya habang nagtatrabaho sa company, nag-resign ako nung June 12. So problema nga lang is that hindi pa dumating yung work permit ko kasi na-decline. So sinamit ulit ng company ko doon sa embassy yata. So ngayon, na ngayon, July 13 na. So medyo matagal-tagal na ako nag-aantay. So almost 1 month na rin ako na nagpa-part-time lang ng trabaho. Pantawid lang din, gastusin, saka yung mga bayarin, gutom. So ayan guys, medyo mababa talaga yung antay mong panahon. So nag-aantay pa rin ako ngayon July 13. So possible, ang advice sa akin ng company, possible within this week ay darating yung work permit ko. So ano mangyayari guys pag dumating yung work permit ko? So pag dumating na yung work permit ko, akin na yung pamasahe papuntang Maynila. So pupunta ako ng DFS para magpa-stamp sa sa work permit ko sa Makati. So ang advice sa akin guys is that kailangan kong pumunta doon, ma-process yun, maximum 3 days para makabalik agad ako dito sa Cagayan at hindi gaano ako makapaggastos doon sa Manila. So after nung guys, after may stamp ng work permit ko, hindi ko pa ganong kabisado kung ano yung proseso, baka ma-release na yung by the next na bumalik ako dun sa sa Manila, doon na ipo-process yung or doon na ibibigay yung ticket ko saka yung visa. So until now guys, napapaisip pa rin ako kung merong placement fee kasi nung kinonfirm ko kasi sa agency, wala kasi nakalagay din doon during nung pinablis doon sa PESO office sa munisipyo namin is that yung agency is no placement fee, no salary deduction, mga ganun. Pero hindi ko alam kung ano talaga yung process nila. Normally kasi yung dating company ko kasi may may placement fee pero through salary deduction. Pag dumating ka na doon, di-deduct na sa'yo. So I know yung mga OFW, yung mga kababayan natin nandun na sa Croatia, nakapagastos ng almost 120 pataas. So, sa procedure nila, siguro nagsimula nung last 2020, okay? Meron na doon yung mga kababayan natin na gumastos ng 120,000 pataas. So ito guys, share ko lang sa inyo at tune in lang kayo sa video ko, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano talaga yung ginastos ko. So as of now, ang ginastos ko pa lang is that nasa mga 2,740 at kung isasali ko, umabot ng 3K. So hindi pa kasali yung pamasahe ko papuntang Manila. So gagastos siguro ako ng almost mga 10K. So kailangan ko pa ng money. So hanggang ngayon guys, hinahanapan ko pa rin ng paraan yung gagastusin ko. Although meron namang pag kasi guys, pag pumasa ka na sa sa agency dito sa Pilipinas, meron na automatic tatawag sa iyo ng mga loan company. So sa akin meron nang tumawag sa akin PJH saka yung loan 123 yata yun. So nakuha nila yung yung number ko doon lang din sa agency. So kahit hindi na kayo tatawag sila sa inyo, especially pag talaga confirm na yung visa nyo or kayo pumasa na kayo sa interview. So tune in lang kayo dito guys, The Moves TV, at bibigyan ko kayo ng mga idea kung paano makapunta sa bansang Croatia. At ako ay nagdadasal na sana ay within this month dumating na yung work permit ko at by August ay makalis na ako at makapagtrabaho na doon. So ingat sa lahat ng ating mga kababayan dyan. God bless. Sa lahat ng mga aspiring Pilipino, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Normal lang talaga sa atin na nahihirapan, okay, sa pandemya ngayon at walang trabaho. So patuloy pa rin ang buhay para sa sa kinabukasan ng ating pamilya. Okay guys, lang yan. Thank you and God bless. Yeah.